At yun nga po mga kabebe, ngayon po ay sa video po natin ay magsha-shoutout po tayo at sasagutin po natin yung mga katanungan po ng karamihan na yun talaga yung nai-encounter po natin. So ito po yung katanungan ni Serian po. Ang tanong niya nga po is 23 days nga po daw simula po nung napisa po yung mga alagang seon natin is ilan po ba yung nalagas or yung immortality. At yun nga din po yung isang sasagutin din po natin at yun nga sa mga nanonood din ng videos po natin na yun ay papasalamatan din po natin. At yun nga po mga kabebe, simulan po natin sa day 1 po ng pag-aalaga po talaga ng mga seon natin. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung tanong ni Serian po. At sasagutin po natin yan. Sa simula pa lang po mga kabebe, ito po mga alagang seho po natin na inaalagaan is in-order ko po ito. Ito po na itik mga kabebe ay hindi po ito itik Pinas kundi ito po ay itik Pateres Oranger o tinatawag nilang native po na itik. Kasi nga crossbreed na po talaga ang mga itik po ngayon mga kabebe. So mga kabebe, kasi nga ay wala tayong sariling incubator. So ang nangyari is nagbili po ako ng mga seho na nasa 1,700 heads po na mga seho, bali lahat. Ang lalaki po doon mga kabebe sa 1,700 heads po is nasa 300 po na lalaki. So ang nangyari is yung babae natin is nasa 1,400 heads po na babae. At yun nga po mga kabebe, sa area po or sa ibang area sa Pilipinas, dito po sa Bukidnon po mga kabebe, ang lalaki mga kabebe dito po is free. Di mo na kailangan bayaran yung lalaki na siyo, kundi ay yung babae lang po talaga yung babayaran natin. Ang isa pong siyo ngayon mga kabebe is depende po sa pinagbilan po natin. Pinakababa po ngayon na siyo mga kabebe is nasa 50 up to 60 pesos per head na babae na siho. Siho pa lang yun mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, sa D1 po mga kabebe, sa in-order po natin na 1,700 heads na itik, ang dumating lang po sa atin mga kabebe is kalahati lang po ng mga seho. Pagkatapos niyan mga kabebe, after 3 days ay yung kalahati ay hinatid din. So ang nangyari po ngayon mga kabebe, itong mga seho po natin is hindi na talaga uniform. Lalo na po mga kabebe kasi nga 3 days po yung pagitan ng edad po nila. Kaya disadvantage din po yung mga kabebe sa pag-develop ng katawan ng mga seho natin kasi nga ay lalong hindi po sabay-sabay yung paglaki nila. Pero kahit ganun po mga kabebe, ang nangyari po sa atin ngayon is yung mga lagang seho po natin na medyo maliliit po, isiniparit po natin ng tirahan. Yun po yung ginawa ko po sa day 1 pa lang hanggang sa second batch na dumating. At yung mga lalaki po mga kabebe ay hindi ko po sila hinalo dito sa mga itik po natin mga babae. Kasi nga po, ito nga pong mga itik na lalaki, pag ihalo mo nga ito mga kabebe, is yung maliban sa malaki yung kain nila, naapektuhan yung mga babae natin kasi nga ay sinasapawan nga nila mga kabebe lalo na sa pagkain at sa vitamins. At ito din pong mga lalaki mga kabebe pag seho is kaysa babae, itong mga babae talaga is mahina talaga yung immune system nila kaysa mga lalaki. Kasi itong mga lalaki mga kabebe is sobrang tibay po talaga. Malakas po talaga sila mga kabebe kumpara sa mga babae. Mas sensitibo po talaga itong mga babae kaysa lalaki. Kaya nga po ay yun po yung ginawa ko. Siniparit ko po yung mga lalaki at siniparit ko din po yung mga maliliit. At siniparit ko po din yung mga tamang-tama lang po yung laki na mga seho natin. At yun nga po mga kabebe, sa day 1 nga po, kasi nga po ay hindi nga po sabay-sabay yung pagpisa ng mga alagang itik natin, yung mga seho. Pagdating pa lang po mga kabebe, may napisa na po na 2 days at
yung actual talaga na araw na pinadala dito sa amin. So, ang nangyari po mga kabebe, sa unang araw po ng pagdating po ng mga SEO ay may mga immortality na talaga tayo. Mas marami po talaga yung immortality na nakuha natin sa mga babae. Yun po yung mga SEO na kapipisa lang po na hinatid agad-agad sa atin. Tas yung second batch, may mga seho din po tayong mga nalagas doon kasi nga yun nga yung mga bagong pisa. At yun nga po mga kabebe, sa first day po ng pag-aalaga po talaga ng seho is hindi po talaga natin maiiwasan na may immortality. Kasi nga po, yun nga po yung mga dahilan. Either sa biyahe po nila or yung napilitan lang po ng pisa tas yung natabunan or yung sitawagan na ng nagsapaw-sapaw ba tas hindi po natin na nabantayan. Kaya yun yung babantayan talaga natin mga kabibi pag mag-alaga talaga tayo ng mga SEO, kasi yung immortality talaga yung number one talaga na makikita nating una, na mapapansin natin sa mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, at sa mga lalaki naman po mga kabebe, kumpara natin sa mga babae na immortality, kunti lang po talaga yung nalagas dito sa mga alagang itik natin na lalaki. Kasi nga, yun yung sinasabi ko, matibay talaga yung resistensya po ng mga lalaki at hindi po ganun kasensitibo katulad po ng mga babae. So, ganito po yun mga kabebe, sa 1 week po na nalagas sa mga alagang SEO natin na mga babae is nasa 60 heads po na babae lahat ang mga immortality. Yung hindi pa natin sila ipinastol, mga 60 heads. Tapos yung mga lalaki is nasa 50 heads, 15 heads lang po na lalaki yung nalagas sa atin. O, tingnan nyo mga kabebe kung gaano kahaba o kataas yung diferensya po ng babae at lalaki. Kasi nga, yun nga, lagi kong sinasabi, itong mga lalaki ay hindi po ganun kasensitibo katulad po ng babae. At yun nga po mga kabebe, nung naipastol na nga po natin yung mga alagang SEO natin sa area, nalalagasan pa din po tayo ng paisa-isa. Hanggang sa nailabas na talaga natin doon sa area, yung nailipat ko na po yung mga alagang SEO ko, nalagasan po tayo doon ng 5 piraso. Dahil po yun sa area kasi nga mainit. So, bali total po lahat na namatay po sa atin mga kabebe na mga babae is nasa 70 heads siguro lahat. Tapos yung mga lalaki, ilagay na lang natin mga kabebe na nasa 100 heads yung immortality. Simula po ng day 1, tas ngayon po na day 23. Sa day 23 natin mga kabebe, wala na pong immortality na nangyari. Kasi nga po mga kabebe, yung maliliit nga po ay iniwan ko doon sa bahay. Tas yung alam na po kung paano suportahan yung mga sarili nila, dalhin nila, ay dinala ko na dito sa area talaga. At yun nga po mga kabebe, yun po yung katanungan ni Sir, yun po ang, sana nga po ay nasagot po natin yung mga katanungan. So ngayon po mga kabebe ay wag po tayong ma-discourage pag ganitong mag-aalaga po tayo ng SEO. Natural lang po talaga na may mga immortality pong ganitong pangyayari. Hindi lang po sa mga SEO, kahit sa anong mga hayop or anong klaseng hanap buhay ba yung paraan ng gusto mo. Pero yun po yung realidad natin ngayon mga kabibi. Dito sa mundo ng duck farming ay hindi po talaga maiiwasan yung mga ganito. Lalo na pag ganito mga kabibi na nailabas na natin sa area, mas babantayan pa natin yung management, time management or yung management talaga na environmental. Kasi nga number 1 is yung pinaglagyan ba natin is safety ba? Safety ba sa mga sardos katulad po ng mga chemical na nakakaapekto sa mga alagang hayop natin katulad na lang po ng mga alagang itik. Number 1 po talaga mga kabibi is yung area na pinaglagyan natin is yung mga nag-spray pa po sila, yung mga ganun. Number 1 talaga itong sakuhol, ng mga spray sakuhol, kanang para sa damo, yan talaga yung para sa mga daga. Yan talaga yung pinaka-sardos na problema po natin mga kabibi. Yan po yung isang babantayan po natin sa area po. Warning na lang din po sa atin pag ganitong free-range yung kuwan sa atin. Yun nga, mag-ingat nga po tayo. At yun nga po mga kabibi, sa paraan pa din po ng pagpapastol natin is
nagsimula po tayong naipastol itong mga alagang itik natin is 2 weeks po bago natin sila nailabas talaga sa area. Pero bago yun mga kabebe is 4 days pa lang po ay sinanay ko na po itong mga alagang seo ko na paliguan sa ganito po, mga planggana lang po yun mga kabebe, maliit na planggana. Tapos yun nga, linagyan ko po ng net yung planggana mga kabebe kasi nga may isang kuan talaga mga kabebe nangyari na hindi ko talaga inaasahan kasi nga yung tao ko po yung inutusan kong gumawa nun. Kasalanan ko din po kasi siya yung inutusan ko. So nangyari mga kabebe, inutusan ko siya yung planggana lagyan po ng tubig. So ang nangyari, linagyan niya lang ng tubig tapos hindi niya po linagyan ng net. So ang nangyari po mga kabebe, kasi nga yung mga alagang seo natin is hindi pa gaano alam yung daloy ng tubig. Inangyari is kanabitang nangalumos ang atong mga itik. Yun, maraming itik yung immortality. Mga nasa 10 yata yun mga kabebe, kanang nalumos sila ba? Kasi hindi sila makaakyat, natabunan sila. Problema din pala yun mga kabebe, kaya babantayan natin pag ganito papaliguan natin yung mga alagang itik natin is yung mga seo. Tignan natin yung sitwasyon, yung pinaglagyan ba natin kung makaakyat ba yung mga seo natin o hindi. Kasi pag hindi mga kabebe, hanapan mo talaga ng paraan na itong mga alagang seo natin, once nandun na sila sa paliguan nila, is pwede po silang makaakyat, makababa, ganun po. Dapat yun po talaga yung babantayan nyo kasi yun din po yung isang nangyari sa akin at hindi ko na po yun na-video kasi nga po mga kabebe is na-stress talaga ako nun. Sobrang nakapaghinayang kasi nga sobrang alaga po natin is ganun po yung nangyari. Yun, mga iwasan natin yun pag nag-aalaga tayo ng seo. At sa pagpapakain din po ng mga seo mga kabebe, dapat po talaga ay wag natin silang tipirin po sa unang linggo po nila. Kasi ay malaking problema din po yun mga kabebe. Kasi nga po ay baka malagasan din po tayo. Kasi pag ganitong seo po talaga is kain po talaga sila ng kain. At yun nga, antibiotic at yun. Tapos sa pagpapastol naman po sa area mga kabebe, hindi po talaga advisable na ilagay mo yung mga alagang seo mo sa dry area or walang katubig-tubig po mga kabebe. Sa akin po kasi mga kabebe, ginawa ko po yung paraan na alam ko na nakakabuti din po para sa mga alagang seo ko po. Pinapastol ko po yung mga itik ko sa dry area. Pero limitado lang po yung oras pero pasalamat din po tayo mga kabebe na kahit ganun po yung nangyari, dry area yung pinaglalagyan natin ng mga alagang itik natin is wala pong mga immortality na nangyari. Nakalagas po yung mga itik natin nung pinastol natin sila sa area na matubig tas mainit yung tubig. Yun yung problema kaya nalagasan tayo nung araw na naipastol na po natin yung mga alagang seo natin. At yun nga po mga kabebe, sa 23 days nga po ng mga seo natin, until now po ay nagpapakain pa din po tayo ng feeds. Yun nga lang po mga kabebe ay hindi na po katulad dati na 5 baldi po inuubos nila araw-araw. So ngayon po mga kabebe na na-adapt na po ng mga alagang seo natin yung pagkain dito sa area, dito sa farm, yung pagkain nila ng palay or kahit anong mga insekto, kahit anong makain nila dyan, mga damo-damo is nakakain ng mga alagang seo natin at dagdag yun para sa mga kakainin nila mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, shout out nga pala ako kay Sir Breaker TV from Riyadh po. Thank you so much po sir sa suporta nyo po. At yun nga po din sir, dyan din po ako galing before. 4 na taon din po ako dyan. Dyan din po ako lagi sa may bata. Nagkukuha na ako dyan. Every Friday po yung day off ko. Mag-iingat po kayo dyan sir. Sana nga po ay patuloy nyo pa din po suportahan itong duck girl nyo. At yun nga po sir, thank you so much po. At sa mga bago lang po dyan sa channel ko, wag nyo naman pong kalimutan na mag-like dyan. At yun nga, makisuyo na lang din na subscribe nyo na din man. Para naman po sa susunod ay maka-update din po tayo. At yun lang po mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.